Tumuhin, may paunawa sa lahat na walang naitutulot na kabutihan ang pagsusugal. Bagkus, binawasak nito ang masayang pagsasama ng pamilya. Mahalagang kaalaman, ang sugal ay nakasisira sa buhay ng tao dahil binawasak nito ang masayang pagsasama ng isang mag-anak. Inuubos nito ang kabuhayang naipupok at pinaghirapan. Mahalagang katanungan, paano nakasisira ang sugal sa buhay ng tao? Ang sabungan sa San Diego ay katulad din ng sa ibang bayan sa Pilipinas. May pasukan na binabantayan ng isang babaeng naniningil ng bayad sa pagpasok. Nakahani naman sa magkabilang daraanan ng mga tao ang mga nagtitinda ng kung ano-ano katulad ng pagkain, malait na gamit sa bahay, sigarilyo at iba pa. Ito ay katabi ng isang malaking lugar na kinaroroonan ng mga tahor, magtatari at mga taong mahilig sa sabong. Ang tawag sa lugar na ito ay ulutan. Ang ikatlong bahagi ng sabungan ay tinatawag na ruwida. Dito naman ay dinaraos ang mga sultada. Makikita rin sa lugar na ito ang mga taong may matataas na tungkulin, mayayamang pangkat ng mga tahor at sentensyador. Sina Kapitan Tiago, Kapitan Basilio at Lucas ay nasa loob ng sabungan. Si Kapitan Basilio ay nagtanong tungkol sa manok na isasabong ni Kapitan Tiago. Pagpasok ni Kapitan Tiago sa sabungan, kasunod niya ang dalawang alalay o utusan na may isang lasak na manok at isang puting tinali. Bulik naman ang kay Kapitan Basilio. Kinamusta ng huli si Maria Clara at pagkatapos, nagkasundo na paglabanin ang bulik at ang lasak sa pustang hindi bababa sa pustang 3,000 piso. Sa ruweda ay maingay na maingay, nagkakagulo at nagsisigawan dahil may dalawang manok na naglalaban. Isang pula at isang puti. Marami ang sumisigaw sa puti kaysa sa pula. Kaya ipinalagay na ang puti ang lamado at ang pula ang dihado. Hindi naman magkamayaw sa pagpusta ang ilang sabongero sa gagawing pagsusultada. Ang magkapatid na sina Bruno at Tarsilo ay nainggit sa mga pumupusta. Mataman naman silang pinagmamasdan ni Lucas. Lumapit si Bruno, ang nakababata ay nakiusap kay Lucas na potangin sila ng pera para may maipusta. Sina Bruno at Tarsilo ay may masaklap na karanasan sa mga sibil sapagkat ang kanilang ama ay namatay dahil sa mga palo ng mga ito. Tinanong ni Lucas ang magkakapatid kung payag na sila sa kondisyong kanyang ibinigay. Ang nakatatandang kapatid na si Tarsilo ay hindi sang-ayon. Kaya sinabi ni Lucas na kahit kilala niya ang magkapatid na ayaw ipaghiganti ang pagkapatay ng kanilang ama, ay hindi niya mapauutang ang mga ito ng perang hindi naman sa kanya. Ang perang ito ay kay Don Crisostomo Ibarra. Pero kung sila ay papayag sa kanyang kondisyon, madali niyang maibibigay sa kanila ang pera. Ang ikinatwiran naman ng magkakapatid ay kung hindi sa kanilang kapatid na babae ay matagal na siguro silang nabitay. Subalit, sinagot sila ni Lucas na ang mga nabibitay ay mga duwag lamang, walang salapi at mahina ang loob. Samantala, ang dalawang manok ay pinaglaban na at ilang sandali lang ay kapwa na itong sugatan. Pero matindi sa puti sapagkat sugatan nito sa dibdib samantalang ang pula ay sa pakpak. Ang unang bumalagta ay ang puti. Makikisa ito at sumusunod ang pula sa ipinikit na rin ang mga mata. Ang nanalo sa labanan ay ang pula. Hiyawang matikabo ang sumusunod. Sina Tarsilo at Bruno ay nanghihinayang at hindi sila nakapusta. Sana ay nanalo na sila ng 1,000 bawat isa. Sa hindi kalayuan, nakita ng magkapatid si Pedro, ang asawa ni Sisa, na binibilangan ng peras ni Lucas. Kaya naisip nila na pumusta sa susunod na laban. Tamang-tama naman na ang susunod na paglalabanin ay ang bulik ni Kapitan Basilio
at ang lasak ni Kapitan Tiago. Nakalimutan ng magkapatid ang tungkol sa kanilang kapatid na babae. Naisip nila ang perang ibibigay ni Lucas sapagkat si Crisostomo ay kaibigang matalik ng Kapitang General. Ang magkapatid na Bruno at Tarsilo ay gusto lamang umutang kay Lucas kahit na 2 piso lamang upang sila ay makapusta sa sultada. Subalit ayon kay Lucas, hindi niya maaaring ipautang sapagkat ang pera ay kay Ibarra na ibibigay lamang sa mga taong gustong maglingkod sa kanya. Talagang gustong tanggapin na ni Bruno ang perang inaalok ni Lucas, ngunit hindi pumayag si Tarsilo dahil naaalala niya ang kapatid na babae. Samantala, sa paglalaban ng puti at pulang manok, ang puti ay nagkaroon ng lubhang sugat sa pitso, kaya ito'y nabuwal at namatay. Ang magkapatid ay nagsisihan sapagkat ang gusto pala nilang pustahan ay ang pula at ito ang nanalo. Ang magkapatid ay nangihinayang dahil dapat ay mayroon na sana silang 100 piso kung sila ay pumusta at pumayag kay Lucas. Nakita ng magkapatid na binibilangan ng salapi si Pedro na asawa ni Sisa. Pagkatapos mag-usap ng dalawa ay umalis na at kapwa naliligayahan. Nagtanong si Tarsilo kung alam ng kapatid ang susunod na sultada. Napag-alaman nila ang susunod na maglalaban ay ang bulik ni Kapitan Basilio at ang lasak ni Kapitan Tiago. Ayon sa kalakaran ng sabong, ang dapat manalo ay ang lasak. Ang magkapatid ay nagkasundo na dapat ay may pusta sila. Gustong gusto na ni Bruno na tanggapin ang alok ni Lucas, ngunit ayaw ni Tarsilo dahil naalaala niya ang kapatid na babae. Si Bruno ay nangatwiran na ang mabitay at mabaril ay isa lamang. Dahil sa nangyari, ay napapayag na rin si Tarsilo. Kahit na mahal niya ang kanyang kapatid na babae, ay mahal pa rin niya ang sugal. Binigyan sila ni Lucas ng tigta 30 piso at nangakong bibigyan ng 10 sa bawat makukuhang kasama. Pangako ni Lucas na kung sakaling sila ay magtatagumpay sa kanilang gagawin, ay bibigyan sila ng tig 200 na tig 100 naman ang bawat kasama sapagkat si G. Ibarra ay mayaman. Pinuri ni Lucas ang magkapatid, sila raw ay matapang katulad ng kanilang ama. Habang binibilangan ni Lucas ng pera ang magkapatid, ay pinagbibilinan niyang pumunta sa libangan sa ganap na 8 ng gabi upang malaman ang huling pasya ni G. Ibarra. Kinabukasan daw ay darating si G. Ibarra na may dalang sandata. Ang bulungan ng 3 ay natapos, kaya sila ay naghiwa-hiwalay na. Ang sabong ukok fighting sa Ingles ay isang laganap na aliwan at libangan ng mga Pilipino. Isa sa pangunahing puok libangan ang sabungan sa alinmang bayan o lungsod na katatagpuan nito. Ang larong sabong ay isang bakas na sibilisasyon ng mga sinaunang tao. Subalit, kung saan at paano nagsimula ang larong ito sa Pilipinas ay hindi matiyak. Ang karaniwang paniniwala ay dala ng mga Kastila ang sabong sa bansa, ngunit ayon sa talaan, bago pa man dumating ang mga dayuhan upang sakupin ang bansa ay bahagi na ito ng kultura ng ating mga katutubo. Subalit, anuman ang pinagmulan ng larong ito, hindi maikakailang hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong tinatangkilik at kinanggigiliwan ng ating mga kababayan, lalo na ang kalalakihan. Ang sugal ay nakikipagsapalaran mula sa salitang palad, na nangangahulugang pagbabakasakali, isang laro ng pagkakataon. Katumbas ito ng alaswerte, pag-ato, huwego, laro, o pagtikim. Bakit nga ba napaka-popular ang sabong sa bansa? Para sa mga Pilipino, ito ay isang simpleng laro lamang, ngunit may tuturing na isang matinding pagkahilig. Sa mga nayon at lalawigan, laganap na laganap ang sabong. Nagsimula ito noong mga panahong salat sila ng mapaglilibangan, noong wala pang telebisyon, radyo,
pelikula at iba pang uri ng libangan. Ang sabong ang naging sentro ng kanilang aliwan. Laging tampok sa anumang kapistahang bayan ang sabong para sa kalalakihan. Samantalang para sa mga samahang sabiko, lalo na ng mga samahan ng mga kabataan. Ang pagsasabong ay isang paraan para makalikom ng sapat na salaping iuukol sa mga proyekto ng mga pisanan. Ang sabong ay pinagkakakitaan ng maraming tao. Ang ilan pa ay dito ay kumukuha ng kanilang ikinabubuhay. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit popular sa mga Pilipino ang sabong. Nang lumawak, ang simpleng libangan ay naging laganap na uri ng sugal at sa katagalan pa ay ginawang hanapbuhay ng ilang nating kababayan. Narito ang isang tunay na pangyayaring na nagpapatunay kung paano sinisira ng sugal ang buhay ng tao. Isang mag-aaral na mayaman na ang tatay ay mahilig magsugal at dahil sa pagkalulong nito sa bisyo ay naibenta ang lahat ng kanilang ari-arian hanggang sa siya ay manirahan sa ilalim ng tulay ng isang distrito sa Maynila at upang mabuhay. Nagmomodelo siya na walang saplot sa katawan at nagtatrabaho sa isang maliit na bar. Kinalaunan, pumatol siya sa isang matandang mayaman. Ang kanyang mga magulang ay natutulog dati sa luneta ay nagkasakit at binawian ng buhay. Habang naglalaban ang manok na lasak ni Kapitan Tiago at manok na bulik ni Kapitan Basilio, ay magkasama namang namamasyal si Doña Victorina at si Don Tiburcio de Espadaña upang pagmasdan ang bahay ng mga Indio. Pinintasan ni Doña Victorina ang bahay ng mga Indio sa kanilang paglalakad. Nayayamot siya kapag hindi nagpupugay sa kanila ang mga nakakasalubong. Inutusan ni Doña Victorina ang asawa na paluin ng sombrero at turuan ang mga ito ng urbanidad. Pero tumanggi si Tiburcio de Espadaña sapagkat kapag lumaban ay hindi niya kakayanin dahil sa kanyang kapansanan. Nang mapadaan ang Donya sa tapat ng bahay ng Alperes, nagkatama ang kanilang mga paningin, parehong matalim. Tiningnan ng Alperes ang Donya mula ulo hanggang paa. Ngumuso at dumura sa kabila. Puyos sa galit habang hawak na mahigpit ang latigo ng Alperes. Nananaog si Doña Consolacion upang daluhugin si Doña Victorina. Pero bago pa magpang-abot ang dalawa, dumating ang Alperes. Umawat si Don Tiburcio. Ang pangyayari ay sinaksihan ng maraming tao na nakatawag pansin ng kanilang pagtatalakan. Dumating ang kora at pinatitigil ang dalawa. Ngunit pasinghal na binulyawan siya ng Alperes kasabay sa pagtawag ditong mapagbanal-banalang Carliston. Nagalit naman ng husto si Victorina at sinabi kay Tiburcio na kailangan hamunin niya ang Alperes sa pamamagitan na sabilo o revolver. Tumanggi ang Tiburcio, kaya nahablot na naman ng di oras ang kanyang pustiso ng nagtatalak na asawa. Sa bahay ng mag-asawa, inabutan nilang kausap ni Linares si Maria at ang mga kaibigan nito. Kay Linares na baling ang atensyon ng Donya. Inutusan nito na siya ang humamon sa Alperes sa pamamagitan ng baril o sable at kung hindi ibubulat-lat nito sa madla at kay Kapitan Tiago ang tunay nitong pagkatao. Kaya si Linares at humingi ito ng paumanin sa Donya. Siya namang pagdating ni Kapitan Tiago na lugo-lugo sapagkat natalo ang kanyang lasak. Hindi pa nakapagpapahinga si Tiago. Tinaltalan kaagad siya ng Donya. Sinabi niya sa kapitan na hahamunin ni Linares ang Alperes at kapag hindi niya ito nagawa, di dapat itong magpakasal kay Maria. Sapagkat ang duwag ay hindi nababagay sa inyong anak, pagdidiin pa ng Donya. Dahil sa narinig, nagpahatid si Maria sa kanyang silid. Kinagabihan, bago umalis sina Doña Victorina at Don Tiburcio, iniwan nila ang kwintas sa paggagamot kay Maria. At ito'y umabot sa kung ilang libong piso.
Naiwan naman si Linares na nasa gipit na kalagayan. Nakagugulat kung minsan ang ugali ng maraming tao, maging mayaman o mahirap, mailan kasi na mula sa mababa. Kapag yumaman o humawak na ng posisyon sa pribado o pamahalaan, nag-iiba na ang pag-uugali. Tulad ng dalawang dunya sa kabanata, nagkaasawa na ang Kastila si Doña Victorina at may posisyon. Ang asawa ni Doña Consolacion sa pamahalaan. Akala mo ay may reyna na kong kumilos. Nagbatuhan ng mga pasaring at pamimintas. Akala mo ay walang kapintasan ang bawat isa. Totoo ang sinabi ni Lucas sa magkapatid na darating si Ibarra. Ang unang sinadya ng binata ay ang tahanan ni Kapitan Tiago upang ibalita na siya ay hindi na eskumulgado at tuloy dalawin si Maria Clara. Si Ibarra ay may dalang sulat at lagda mula sa arsobispo na ibibigay niya sa kura. Ngunit natigilan si Ibarra sapagkat nakita niyang kalapit ng kasintahan si Linares na nagkukumpol ng rosas at sampaga. Nagulat naman si Linares nang makita si Ibarra, samantalang si Maria Clara ay namula at hinayaang maglaglag ng tangang pamaypay. Sinikap ni Maria Clara na tumayo pero hinang-hina siya dahil sa pagkakasakit. Si Linares ay hindi naman makapagsalita. Sinabi ni Ibarra sa kasintahan na ang dahilan ng kanyang pagdalaw ay upang kamustahin ang dalaga, pero wala namang pala siyang dapat na ipag-alala sapagkat may nag-aalaga rito. Si Maria Clara ay nakatingin kay Ibarra at pilit na inuunawa ang bawat salitang nagmumutawi sa kanyang mga labi. Nang mapansin ni Ibarra na malungkot si Maria Clara, nakuro niyang umalis at bukas na lamang bumalik. Umalis si Ibarra na gulong-gulo ang isip, nag-aalinlangan o tila nanibugho. Sa kanyang paglalakad, humantong siya sa paaralang ipinagagawa. Malugod na binati siya ni Nol Juan, kasamang kanyang mga manggagawa na matagal na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Binigyan din ni Ibarra sa mga manggagawang dinatnan na wala na silang dapat ipangamba sapagkat hindi na siya iskumulgado. Ang tugon ni Nol Juan ay hindi na nila pinapansin ang mga ekskomunyon sapagkat lahat ay pawang eskumulgado na rin. Nakita ni Ibarra si Elias na kasama ang mga manggagawa. Yumukod si Elias at tumingin kay Ibarra na nagpapahiwatig na mayroon siyang gustong sabihin sa kanya. Dahil dito inutusan ni Ibarra si Nol Juan na kunin at ipakita sa kanya ang talaan ng mga manggagawa upang magkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Elias. Nilapitan ni Ibarra si Elias na nag-iisang nagkakarga ng bato sa isang kariton. Sinabi ni Elias na nais niyang makausap ang binata ng ilang oras. Ipinakiusap nitong mamamangka sila sa baybay, lawa, sa bandang hapon upang pag-usapan ng isang napakahalagang bagay. Tumango lamang si Ibarra nang makitang papalapit na sa kanila si Nol Juan. Si Elias naman ay lumayo na. Nang natingnan ng binata ang talaan ng mga manggagawa, wala ang pangalan ng pilotong si Elias.